Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw bilang mambabata si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sabay sa deadline ng Kamara ngayong araw para umuwi siya ng Pilipinas. Dahil anya yan sa banta sa kanyang buhay at pamilya. Pero tuloy ang reklamo laban kay Ko sa Kamara kahit pa nag-resign na. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para matukoy kung nasaan si Ko. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky Emil, nagbitiw na nga bilang kongresista itong si Congressman Zaldico pero ayon na rin sa ilan sa kanyang mga kasamahan dito, hindi man siya humarap sa Ethics Committee ay hindi pa rin niya basta-basta maiiwasan ang mga kaso laban sa kanya. Ngayong araw ang deadline na ibinigay ng Kamara para magbalik bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa gitna ng investigasyon kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Pero sa halip na magpakita sa Kamara si Ko, isinumite kaninang hapon ang kanyang resignation letter bilang miyembro ng Kamara. Naka-address ito kay Speaker Faustino D. III at sa Committee on Ethics and Privileges. Sabi ni Ko, effective immediately ang kanyang irrevocable resignation dahil sa anya ay mga banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Binanggit din niya nga muna yung pagkakait umano ng due process sa kanya. Ang Ako Bicol Party List daw ang pipili ng kanyang magiging kapalit. Ayon kay Ko, ipatatanggal na rin daw niya ang kanyang gamit sa kanyang opisina sa Batasang Pambansa. Matatandaang noong Hulyo pa naka-medical leave si Ko sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control projects. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na nagbalangka sa 2025 national budget na nabahira ng issue ng budget insertions. Nagtungo ng Amerika si Ko para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa pinakahuling impormasyon ay wala na sa Amerika si Ko na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Sa kanyang sulat, sinagot din ni Ko ang ethics complaint na isinampalaban sa kanya ni Representative Toby Tiangco. Anya, walang basihan ng akusasyon ni Tiangco na siya ang mastermind at nagpahintulot ng last-minute insertion at realignment sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Lahat daw ng items sa 2025 GAA at bicameral report ay inaprubahan sa plenary sessions at sumunod sa proseso ng Kongreso. Improbable o malabo daw kung hindi man imposible na siya lang mag-isa ang naglagay ng mga naturang insertion nang walang approval ng Senado at Kamara. Kalaunan, pinirmahan daw ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangangahulugan umanong nasuri ito ng mabuti ng Pangulo. Mainam daw na hintayin na lang ng Ethics Committee ang desisyon ng Supreme Court at Ombudsman sa mga kaso kaugnay nito. Iginiit ni Ko na bumiyahe siya dahil sa dahilang medikal at wala naman daw requirement na magsabit siya ng medical certificate. Hindi rin daw totoo ang paratang ni Tiangco na dinidisplay nila ng kanyang pamilya ang kanilang maggarbong pamumuhay. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. na dati niyang pag-aari. Sasagutin daw niya ang mga wala umanong basehang akusasyon sa tamang panahon at forum. Sagot naman ni Tiangco sa pagre-resign ni Ko, hindi pa rin ito makaliligtas sa mga kaso. Pag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Wala pang pahayag sa ngayon si Speaker Faustino D. Bagong mag-resign si Ko, sinabi ng Ethics Committee ngayong araw na magsasagawa sila ng hearing kaugnay sa reklamo ni Ko. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang susunod na hakbang ng komite. Kinakailangan niya umuwi at harapin ito. Mahalaga yung kanyang sasabihin para ipaliwanag ano ba talaga ang nangyari at sino ba dapat ang managot at bigyan ng parusa. Ayon na rin kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tuloy pa rin ang mga kaso laban kay Ko. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para kumalat ng karagdagang impormasyon ukol sa aktibidad at lokasyon ni Ko. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home.
Emil, nag-press conference ngayong hapon si Speaker Faustino D. at si Ethics Committee Chairman JC Abalos at abangan niyo po ang detalye niyan maya-maya lamang. At samantala sinabi naman po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na intay nila yung sulat mula sa Kamara para maitalaga yung susunod na Ako Bicol nominee na papalit kay Ko. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman si dating Congressman Zaldi Co kaugnay sa maanumalyang proyekto sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dawit din dyan ang 17 iba na karamihan ay opisyal ng DPWH. Nakatutok si Jonathan Andal. Kumpleto ang 3 miyembro ng ICI o Independent Commission for Infrastructure nang ipasa sa Ombudsman ang mga inirekomenda nilang sampahan ng reklamo. Una sa listahan ng kare-resign lang na kongresista na si Zaldi Co na itinuturong mastermind sa korupsyon sa mga flood control project. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Corrupt and Graft sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Kabilang sa basihan ng rekomendasyon ang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na ginawa ng SunWest Incorporated, dating pag-aari ni Co. Ginamitan kasi yan ng substandard na materyales, partikular ng sheet pile o bakal na 3 metro lang umano ang haba imbes na 12 metro. Kaya nalugi ang gobyerno ng 63 milyong piso. Kulang-kulang din umano ang dokumentong ibinigay ng SunWest ng bayaran ng DPWH tulad ng mga madilim na litrato para ipakita ang usad ng konstruksyon. Pare-pareho lang umano ang mga litratong ginamit sa magkaibang progress billing na ginawang batayan sa pagbayad sa SunWest. May mga posible rin umanong pinekeng sertifikasyon ng ilang opisyal ng DPWH na posible umanong nakipagsabwatan sa mga opisyal ng SunWest para mailusot ang bayad sa proyekto. Bukod kay Co, inirekomenda rin ng ICI na kasuhan ng Ombudsman si Engineer Gerald Pacanan, dating Regional Director ng DPWH Mimaropa na nakakasakop sa Oriental Mindoro, pati ng 2 Regional Directors doon na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr. at 9 na iba pang opisyal ng DPWH. Damay din sa rekomendasyon ng ICI si Aderma Angeli Alcazar, ang Presidente at Chairman of the Board of Directors ng SunWest, pati na ang 4 na miyembro ng Board of Directors nito. Ang ICI nga, gaya po sa parating sinasabi, ay nagbabase po sa ebidensya. The stronger the evidence we have, the more complete our evidence we have, that's the time that we will file our recommendation to Ombudsman. Hindi po basta-basta kaming nagre-rely o umaasa sa mga single testimony o sa isang affidavit po lamang. Sabi ng ICI, ipapatawag nila si Co at ang iba pang posibleng sangkot. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, wala na ang bagyong Opong pero pinangangambahang abutin ng 1 buwan bago maayos ang ilang pinsala nito sa Masbate. Siyam ang patay at problema pa rin ang supply ng tubig at kuryente sa probinsya na nasa state of calamity na. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP! Emil, mga kapuso, narito po tayo ngayon sa silid-aralan ng isang paaralan sa Masbate na talaga namang pong nahagupit ng bagyong Opong. Makikita nyo po yung laki o lawak ng pinsala na dinulot niyan sa classroom na ito sa ating mga mag-aaral. At umuulan po ngayon dito sa Masbate, isa pong indikasyon na patuloy na naman pong maghihirap yung mga kababayan natin. Lalo pat hanggang ngayon wala pa ring supply ng kuryente, walang tubig at walang maayos na linya ng komunikasyon. Dinatnan kong puno ng troso ang Masbate National Comprehensive High School. 4 na araw matapos hagupitin ng bagyong Opong ang Masbate. Mistulang dinurog ang mga nilalakaran ng mga estudyante o covered pathway. Napuno ng dahon ng kisame ng isang classroom, pero ang iba natuklapan ng bubong. Habang ang ilan
binagsakan ng mga sanga ng puno. At isa lang po to sa mga classroom na makikita nyo pong nabagsakan ng puno na talaga na pong kung imagine niyo po kung may nagkaklase dito talaga pong tiyak na may masasaktan. Isa lang po ito sa mahigit 20 classrooms dito sa paaralan na na-damage dahil sa bagyo. Isa lang ito sa 54 na paaralang apektado ng bagyo ayon sa DepEd Division ng Masbate. 57 silid-aralan ang tuluyang winasak ng bagyo. 71 classrooms naman ang nagtamo ng partial major damage, habang 72 classrooms ang nagkaroon ng kaunting sira dahil sa bagyong Opong. May 43 classroom ding binaha at 11 na landslide, bukod pa sa libu-libong gamit gaya ng armchairs, computers at iba pang learning materials na nasira ng bagyo. Kaya tulong-tulong ang mga guro at pamunuan ng mga paaralan sa pag-aayos. Napakalaki ng pinsalang naidulot ng bagyo. At wala kaming ibang gagawin kundi tanggapin ito at mag-move on. Nagluluksari ng paaralan para sa pagpanaw ng campus journalist nilang si Brian Bolaño. Isa sa 9 na namatay sa Masbate dahil sa bagyo. Nasawi si Brian nang mabagsakan ng gumuhong pader ng kapitbahay ang kanyang silid. Sinika pa siyang dalhin sa ospital. Sinundan ko, ako mismo nirevive ko pa rin yung anak ko. Sa sobrang ko na hindi ko matanggap. Ang iniisip ko, hindi ko susukuan yung anak ko. Pero, hindi na talaga. Wala na talaga. Mahigit 150,000 individual naman ang apektado. 14,000 bahay ang napinsala, habang 3,500 bahay ang tuluyang nawasak. Ibang problema pa ang kakulangan ng kuryente sa probinsya na nakakaapekto rin sa supply ng presyo ng tubig. Nung dati, 25 pesos, ngayon 45 pesos dahil sa mayroon na po gamit na generator. Kasi wala nga pong kuryente ngayon, hanggang ngayon. Bagsak din ang cellphone signal sa isla. May palibreng wifi ang ilang telco, pero may oras lang. Tinatayang matagal pa bago maayos ang mga bumagsak na poste at mga puno. Kaya may mga kalyeng hindi pa rin madaanan hanggang ngayon. Posibleng abutin ng 1 buwan bago maibalik ang supply ng kuryente. Nagpadala na rin ng internet satellite sa probinsya. We assure them that we will do our best na matulungan sila. We will do our best to recover. We will do our best na makabangon ang Masbate. Emil, suspendido ng 1 linggo ang klase dito sa probinsya ng Masbate, pero kung pagbabasihan po ang itsura ng mga silid-aralan gaya nito na nasira ng bagyo, hindi naman ho sila makakabalik agad sa klase. Magkakaroon po ng shifting sa mga susunod na linggo para po makabalik na po sa pag-aaral ang mga taga rito. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Mabilis na binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila kaninang hapon dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa isang barangay nga sa Quezon City, umabot pa sa lampas tao ang taas ng tubig. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mel, nagdulot ng matinding pagbaha sa ilang parte ng Quezon City ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan bago magtanghali kanina. At mabilis na tumaas ang level ng tubig sa mga lugar na karaniwang binabaha gaya ng Santo Domingo at dito sa Araneta Avenue. Higit 1 oras lang na malakas na ulan at binaha agad ang ilang bahagi ng Quezon City. Sa Santo Domingo Avenue, nadaanan namin ang ilang estudyanteng stranded sa baha. May pasok kayo kanina? Opo, meron po. O tapos, ano nangyari? Ayun po, lakas po ng ulan. Lakas ang ulan. So pinauwi kayo? Hindi po. Uwi na kayo? Uwi po talaga namin. Uwi talaga. Wala po po kasi suspended. Lampas tao na ang baha sa Barangay Talayan, kaya abala sa pag-rescue ang bangka ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Galing kayo sa loob, te? Opo, nirescue po kami, kuya. Na-rescue? Paano kayo na-rescue? Ano po, stranded po kami dun sa namin, ang tubig ilampas tao na. Talaga? Anong street yon? Dito po sa Calamba, G. Aranita. Tapos ang nag-rescue po sa amin ay mga taga-barangay ng Santo Domingo. Santo Domingo, Opo, okay. Sa Biak na Bato Street, tumirik ang isang van kaya itinulak na lang. Dahil sa baha sa kanto niyan at ng Quezon Avenue, iniba rin ang ruta ng mga sasakyan. Napalipo muna yung mga sasakyan dahil mataas pa ang tubig.
Inabot na rin ng baha ang paanan ng kalsada paakyat ng Skyway kaya napatigil ang ilang sasakyan o di kaya napapaatras. Naglutang naman ang mga supot ng basura sa baha sa kahabaan ng Araneta hanggang E. Rodriguez Avenue. May ilang sasakyan ang nagpumilit dumaan sa abot bewang na baha. Matinding traffic ang dulot ng baha dahil hindi na makadaan ng Araneta Avenue ang mga sasakyan mula sa San Juan at napipilitang mag-detour sa E. Rodriguez Avenue papuntang Welcome Rotonda. Dahil din sa lakas ng ulan, traffic sa G. Araneta Underpass. Nalubog din sa baha ang Mother Ignacia Avenue, corner Samar Avenue, kaya ang sasakyang ito napaliko na lang sa halip na dumiretso sa binahang kalsada. Umatras din ang isang pampasahirong bus. Lampas gutter deep naman ang baha kanina sa Scout Ibardula sa corner Kamuning, bagaman nadadaanan pa. Naipon din ang tubig sa Timog Corner 11 Jamboree, pati na sa EDSA Kamuning northbound. Sa Viluna Avenue naandal ang biyahe ng mga motorista dahil sa baha. Hindi rin madaanan kanina ng light vehicles ang parte ng Kamyas na malapit sa Anonas. Bumagal din ang daloy ng trapiko sa Elliptical Road at Commonwealth dahil sa baha. Hanggang gutter ang baha sa bahaging ito ng Shaw Boulevard. Binaha rin ang kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila na nagpabagal sa daloy ng trapiko. Abot binti ang bahang nilusong ng ilang estudyante. Mel, sa ngayon wala nang tubig baha dito sa kahabaan ng Araneta Avenue at nadadaanan na ng mga sasakyan na magkabilang lane. Pero gaya ng dati, nag-iwan ng napakaraming basura dito sa lansangan. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Inamin ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya ang nasa viral video ng isang magarbong selebrasyon sa Las Vegas sa Amerika. Pero giit niya, walang ginastos na pondo ng gobyerno para sa bail nilang umabot sa 2 milyong piso na pinag-ambangan nilang magkakaibigan. Nakatutok si Mark Salazar. Hindi na itinanggi ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya ang nasa isang viral video na unang inilabas ng Boljak TV. Makikita na umiinom at pumirma pa ito para bayaran ng bill sa bar na mahigit $42,000 o katumbas ng mahigit 2 milyong piso. Sabi sa post, kuha ito sa Las Vegas sa Amerika. Ayon sa kongresistang anak ni Senador Raffy Tulfo, kuha ito sa pribadong pagdiriwang noong 2023 Christmas season. Ipinagdiriwang din umano nila ang magandang balitang natanggap ng kanyang mga kaibigan. Aniya, bagaman credit card ang ginamit, ay nag-ambagan silang magkakaibigan sa bill. Personal na lakad aniya ito't walang ginastos na pondo ng gobyerno. Ayon kay Tulfo, nauunawaan niya raw kung bakit masakit sa mga Pilipino ang ganitong uri ng selebrasyon. Sabay-sabing huwag lumihi sa usapin ng korupsyon at panagutin ang dapat managot. Pero sa maghabong plenary budget deliberation, hindi namin nakitang dumalo si Congressman Tulfo. Ang kanyang inang si ACT-CIS Representative Jocelyn Tulfo ang aming tinanong tungkol sa issue. No. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Tonight is the night para sa bagong hamong kakaharapin ng mga new gen sangre. Makakaharap na nila ang character ni SB19 member Justin De Dios na susubok sa kanila bago makapasok sa Devas. Ano naman kaya ang say ng mga sangre na makatrabaho ang isang P-pop idol? Makichika kay Nelson Canlas. Esta Sec 2, Encantadix at 18. Ngayong gabi mag-aabisala na ang karakter ni SB19 member Justin De Dios na may natatanging pagganap sa Kapuso Telefantasia na Encantadia Chronicles Sangre. Ivi mantre mangiava mas de emre. Siya si Eshnad, ang tagapagbantay ng pintuan ng Devas. Napabilib sina Sangre Perena Glyza de Castro at Sangre Dea Angel Guardian sa pagganap ni Justin. Kasi mukha talaga siyang
taga-Devas. Belong na belong siya sa aesthetic at sa itsura sa feels ng Encantadia. I think bumagay talaga sa kanya perfectly yung role na Eshnad. At nakita ko din na talagang he cares so much about the role. Kasi pagdating niya nun, he's prepared. Alam niya na yung mga lines niya, alam niya yung movements na gagawin niya. Kasi ang saya din kasi na-apply na rin yung pagiging dancer niya. Pride ng Filipino ang SB19 and to be able na makatrabaho si Justin dahil din siguro dancer siya kaya ang bilis niya po-make up ng mga choreography ng fights and alam ko na excited na ang mga fan ng SB19. Thankful si Justin sa mga bida at buong team ng Encantadia Chronicles Sangre sa kanilang warm welcome. Nagkaroon po kami ng session and during the shoot, kinikwentuhan po nila ako sa kung ano yung nangyayari sa set. Hindi ko po na-feel na left out ako or parang bago ako. Kahit short lang po yung time namin together to work, parang mahabang time na yung napagsamahan, parang gano'n. Kaabang-abang daw ang episode mamaya. Dahil si Eshnad, hindi raw basta-basta papayagan na pumasok sa Devas ang mga sangre. Kailangan daw muna nilang dumaan sa mga inihanda niyang pagsubok. Iba-iba po yun. Kailangan ng physical, emotional, and mental preparation para dun sa pagsubok na yun. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Iniimbestigahan ng PNP ang umano'y pagre-recruit at pagbabayad ng 3,000 piso sa ilang kabataan para manggulo noong September 21. Panawagan naman ng isang grupo, imbestigahan ng mga pulis at panagutin dahil sa marakas na pag-aresto. Nakatutok si June Veneracion. Sa araw mismo ng gulo sa Maynila, kasabay o kasunod ng mga protesta noong September 21. Nagkabigayan umano ng pera sa mga nanggulo base sa investigasyon ng PNP. Ang mga kabataan na ito ay online na nirecruit sila ng isang organized group. Ito po ay patuloy na iniimbestigahan. Nabiligyan sila ng 3,000 each po. Patuloy na iniimbestigahan ng PNP kung sino ang nasa likod ng recruitment. Ganon din ang mga video online na nagpapakitang nagkabigayan ng pera. Marami pong lumalabas na mga video o vloggers na lumalabas. May mga sinasabog sila na pera na di umano, ito ay galing naman sa Sogo mismo. At meron naman nakiklaim na sinasabi na ito ay binigay na 3,000 during the day po. Wala silang ibang pinoprotektahan. Pero para sa mga militanteng nagrally sa harap ng Camp Crame, ang mga pulis ang dapat imbestigahan at palagutin sa marahas umunong pag-aresto sa mga nagprotesta noong September 21. Aligasyon nila, may isang nasawi sa pagpaputok ng baril mula sa hanay ng pulisya. Bukod pa umano ito sa isang biktimang nasawi sa pananaksak noong araw na yon. Biktima nga dito si Eric Saber na isang construction worker na walang kinalaman sa rally. Uuwi lang galing sa trabaho, siya po ang naging isang casualty sa pamamaril ng kapulisan. Sinasabi nila na nagpaputok daw ang member ng PNP, kasama din dyan yung gumamit ng tiyagas. Pero lahat ng po yan ay wala pong katotohanan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ipinalit ng Pangulo si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa komisyong nag-iimbestiga sa mga flood control project. Nag-resign si Magalong dahil nalabuan umano sa posisyon dahil advisor lang siya at hindi investigator. Ang paliwanag ng palasyo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Si dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Kapalit na nagbitiw na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagpasalamat ang palasyo sa tulong ni Magalong sa komisyon na mahalagaan nila sa kampanya nito laban sa korupsyon sa mga infrastructure project. Ayon sa Pangulo, welcome pa rin ang anumang may tutulong ni Magalong kahit hindi na bahagi ng ICI. Ginagalang po ng Pangulo ang naging desisyon po ni Mayor Magalong. Kinikilala naman po ng ating Pangulo ang kagalingan ni Mayor Magalong. Pero si Mayor Benjamin Magalong nalalabuan. Shinare niya mga kumakalat na pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Sa unang anunsyo kasi, Special Advisor at Investigator ang posisyon niya. Special Advisor
and who will act as investigator for the ICI. Pero kalaunan, Liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. hirit ni Magalong, kung ganito ang clarity, baka next month, kayo na ang humusga. Pero si Castro nanindigang itinuwid na ng Pangulo ang naunang anunsyo dahil hindi nagbitiw si Magalong bilang Baguio City Mayor. Noong hindi po nag-resign si Mayor Magalong bilang mayor, sinabi po ng Pangulo na ang kanyang magiging papel ay special advisor. He refused to resign as mayor of Baguio. So with that, nakita po ng Pangulo ang maaaring maging conflict. Sa kanyang pahayag ng Biyernes, sinabi ni Castro na ipinag-utos ng Pangulo ang pag-review sa pananatili ni Magalong sa ICI dahil sa puna ng ilan sa posibleng paglabag sa konstitusyon at gayon din ang duda sa kanyang independence bilang bahagi ng ICI. Pero giit ni Magalong, walang conflict of interest sa kanyang papel sa ICI at pagiging mayor, kaya siya nagbitiw. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Para hindi magamit sa pamumulitika, mananatiling pribado ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ayon sa Executive Director nito. Tiniyak din ng komisyon na hindi nadodoble ang kanilang investigasyon ang pagsasiyasat ng Justice Department. Nakatutok si Joseph Moro. Balik Independent Commission for Infrastructure o ICI, sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ikatlong beses na silang ipinatawag ng ICI. Tikom ang bibig ng dalawa pero buong hapon silang kinausap ng ICI. Dumating rin si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para makapagpulong sa ICI. Simula noong September 19 na magsagawa ng pagdinig ang ICI, bawal ang media sa loob. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, mananatili raw pribado ang mga pagdinig ng ICI. Ito ay sa harap ng mga panawagan na gawing publiko ang mga pagdinig. We don't want the commission to be used for any political agenda or leverage. Kaya nag-iingat po kami. Lahat po ng mga binibigay po ng mga information kailangan po namin i-verify at in fact, kailangan po makolaborate. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi nila nadodoble ang trabaho ng DOJ sa pag-iimbestiga at paghahain ng reklamo. I think complementary. Nakita naman po ninyo kanina ni si SOJ na pumunta dito kanina at nag-submit ng mga affidavit. And for us, that's very important. Close coordination with the government agencies, whether legislative or investigative, is very valuable for us because the more information that we get, the more basis we will have to file cases against those who's responsible for this mess. Ayon kay Remulla, maaaring idiretso ng ICI ang mga reklamo nila sa Ombudsman kung sangkot ang mga opisyal ng gobyerno at sa DOJ. Walang conflict, pero mostly with the Ombudsman yan kasi siyempre there's always a working between a government person behind every transaction and every case. Pero kailan ba makakakita ang publiko na may makakasuhan at malilitis sa Sandigan Bayan? Everything is due process eh. Siyempre naiinip tayo, pero sinasabi ko nga, proseso lahat yan. I mean, paano kami nakapag-file ng kaso kay Atong Ang? 3 taon nang inintay namin. After 1 year, may nakuha kami mga tip. Sir, this one will take 3 years? Hindi naman. Na, mas matindi yun eh. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Tetestigo laban sa negosyanteng si Atong ang kanyang dating tauhan na isa rin sa mga security personnel na akusado sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena noong 2022. Ang kanyang affidavit kasama sa mga bagong ebidensyang isinumite sa Justice Department. At nakatutok si Salima Refran. Dagdag na ebidensya ang nihain ng PNP-CIDG sa Department of Justice sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa mga reklamong multiple murder, kidnapping at serious illegal detention kaugnay na mahigit 30 missing sabongeros. Ipinasok ang mga affidavit ng 5 testigo kasama ang kay Glear Codilla, isa sa mga security personnel na akusado na sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena noong 2022.
Tetestigo na siya ngayon laban sa dating boss na si Charlie Atong Ang. The affidavit is submitted here in support of the complaint of the PNP. Bukod kay Codilla, nakapaghain na ng kanilang mga salaysayang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at mga kapatid na Ella Kim at Jose. Respondent sa reklamo ang magkapatid na Julie at Ella Kim. It does not prevent naman whether a respondent will submit an affidavit in support of the complainant. So they would be a witness and respondent at the same time. Binigyan na ng mga kopya nito at ng mga dagdag na ebidensya na 5 flash drive ang kampo ni Charlie Atong Ang at na mahigit 6 na pupang respondent sa mga reklamo. Sa November 3, nakatakda ang pagsusumite ng mga kontrasalaysay ng mga inirereklamo. November 3 po ay malamang nandito si Mr. Atong Ang kasi yun ang nire-require ng mga ating panel of prosecutors. Nauna nang nakapaghain ang aktres sa si Gretchen Barreto ng kanyang kontrasalaysay. Ang mga kaanak na mga nawawala, sinabing hindi sila bibitaw sa paghahanap ng hustisya. Bumaha, bumagyo, umulan, umaraw, nandito kami, hindi kami mawawala dito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Pinaaresto ng Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279 si dating PCSO General Manager Royina Garma at 4 na iba pa. Kaugnay ito sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong noong July 2020. Kinumpirma ng PNP na mayroon ng warrant of arrest mula sa korte para kina Garma, Edilberto de la Cruz Leonardo, Jeremy Zapata Kausapin, Santi Fuentes Mendoza at Nelson Enriquez Mariano. Maharap din sila sa kasong frustrated murder dahil sa pamamaril sa driver ni Barayuga na nasugatan. Hindi na nagrekomenda ng bail o piyansa ang korte. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga akusado. Mga kapuso, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, posible itong maging low pressure area sa susunod na 3 araw at lumapit sa bansa. Hindi inaalis ang tsansa nitong maging bagyo pero pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umantabay sa updates. Sa ngayon, easterlies pa rin ang patuloy na magdadala ng mainit na panahon na may kasamang tsansa ng localized thunderstorms, gaya ng naranasan kanina sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, halos buong bansa na ang ulanin, kasama na ang halos buong Luzon, pati ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan kaya pwede pa rin magkabaha o landslide, lalo na kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang posibilidad na makaranas ng thunderstorms bago pa man magtanghali at posibleng maulit sa hapon o gabi. Gumagawa na rin ng pangalan ang panganay ni Dennis Trillo na si Calix na isa ng fencer at model. Pagmamalaki nila, matyagang pumila sa auditions ang anak para sa kanyang first modeling gig. May chika si Nelson Canlas. Proud na proud sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo sa panganay na si Calix, nakasama nila sa isang event kamakailan. Incoming college freshman kasi at champion pa sa fencing si Calix na meron ding modeling gig. Proud ang dalawa dahil kahit may showbiz connections, pumila talaga si Calix para mag-audition para dito. It was very exciting. It's a very new experience for me. So I hope there will be more opportunities in the future. Pero paalala ng proud parents, showbiz can wait. Unti-unti parang yan, sumusunod na siya sa mga iyapak ko. Pero syempre importante matapos muna yung school niya. Feeling ko kakainin niya yung schedule talaga ng bata. Parang happy, sabi ko nga sa kanya, happy ako sa ganyan, yung mga fashion show, yung mga photoshoot, yung mga pwedeng mga endorsements, ganyan. Para yung, alam mo yung pa isa-isang araw lang, kayang-kaya ng schedule niya. Nagpapasalamat naman ang Jenden dahil sa patuloy na pagsubaybay sa kanilang serye na Sanggang Dikit FR. Sa pagpasok ng karakter, played by Katrina Halili, mas lalo raw gumulo at nakakaaliw ang kanilang kwento. Bagong kaso na sinosolve, kaya marami rin mga bagong guest na pumapasok. Tagal ko nang muli siyang nakatrabaho, parang joyride.
Biruin mo, Kuya Nelson, joyride pa. Ang tagal-tagal na. Parang mga Joyride 20 years pa? na. 20 years na ata yun. Nelson Canlas updated sa showbiz happenings. Ang Rodrigo Roa Duterte. Iginiit ng ICC na may pahintulot ng detainee o ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagbisita sa kanya. Inihayag ito kasunod ng pagdududa ni Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa kanyang ama ng kinatawan ng Philippine Consulate sa The Hague. Nakatutok si Marisol Abduraman. Naalarma si Vice President Sara Duterte dahil ilang beses na bumagsak sa kanyang kwarto ang kanyang ama sa detention center pero hindi raw ito ipinaalam sa pamilya ng International Criminal Court. Ang bagay na ito kinumpirma daw mismo sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tulad nung dinala siya sa ospital dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. Tinanong ko siya kung totoo ba, and then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako natumba was his term. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng ICC na hindi sila nagbibigay ng komento sa pribadong sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. May hinala rin ang bise sa ginawang pagbisita sa kanyang ama ng mga kinatawan ng Philippine Consulate sa The Hague. Although nagsabi naman sila doon that we leave it to the medical experts sa assessment ng overall health niya. Pero meron silang mga insinuations doon na para bang silang nag-a-assess ng kanyang kalusugan. Nauna nang sinabi ng DFA na professional, non-intrusive at respectful daw ang naging pagdalaw sa dating Pangulo ng career consular officials ng Embahada sa Netherlands. Sabi pa ng ICC, ang mga pagbisitang ito ay ginagawa ng may pahintulot ng detainee. Biyernes daw nung nakarang linggo nang huling makausap ng bisi ang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa pagkakaalam daw niya, nasa detention facility pa ito ng ICC. Kaugnay naman sa mga nangyayari sa Pilipinas, tinanong ang bise kung sa tingin niya ay stable pa rin ang gobyerno. No, our institutions are clearly abused. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Hindi na rin daw siya nagulat sa pagdawit kay dating Speaker Martin Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control projects. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Maringin namang pinabulaanan ni Romualdez ang akusasyon ng bise na tumatanggap siya mula sa illegal gambling. Guni-guni lang din daw ang sinasabi mga maleta ng pera na inihahatid sa kanya. Hanggang ngayon naman daw kasi wala pa rin na ipapakitang ebidensya. Nakalulungkot daw na ang bise pa ang nagpapakalat umano ng kasinungalingan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Itinuro ni Senador Chis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng umano'y scripted na investigasyon sa mga flood control project. Sabi pa ni Escudero, ginamit ng kongresista ang national budget para itulak ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tinawag naman ni Romualdez na script ng DDS ang mga pahayag ni Escudero na malinaw anyang isinusulong ang personal na ambisyon. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav! Vicky, tumayo kanina ang ilang minority senators para umalma dun sa itinatakbo ng mga investigasyon sa flood control projects. Ang itinuro nila na scriptwriter umano nito, si dating House Speaker Martin Romualdez. Of the senators
Tumayo sa sesyon kanina si Senador Chis Escudero para sabihing inililihis daw ang investigasyon sa flood control projects mula sa mga tunay na dapat tinutumbok nito. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Puna ni Escudero, mga pangalan ng senador ang binabanggit ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee pero nasaan aniya ang mga kongresista? Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito? Sinigundahan din ni Escudero ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez ang national budget para itulak umano noon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Puna pa ni Escudero, nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? Kaya hiling niya, imbestigahan lahat ng nabanggit na personalidad, hindi yung pinagdidiskitahang mga senador lang. At dapat kasama dito si Martin Romualdez. Habang nagsasalita kanina si Escudero, ay nasa session hall si Vice President Sara Duterte at nakikinig. Sagot naman ni Romualdez, hindi expose, kundi isang DDS script ang talumpati ni Escudero. Imbes na magpaliwanag, nanisi raw ang senador. Malinaw raw na para ito isulong ang kanyang personal na ambisyon at pumosisyon bilang kaalyado ng Vice Presidente sa 2028. Patuloy raw makikipagtulungan si Romualdez sa lahat ng patas na investigasyon. Hinihinga namin ng pahayag dito si Escudero. Sa gitna naman ng mga kwestiyon sa kredibilidad, ipinagtanggol ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Guteza, ang testigong kanyang iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Maski ang mag-asawang Diskaya nga raw, itinuro na si Romualdez. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit, nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Kwenesyon din ni Marcoleta kung bakit pagkatapos basahin ang kanilang affidavit sa Senado ay hinahayaang dalhin agad sa Department of Justice ang mga testigo bago pa sila matanong ng mga senador. Tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Nasaan na po ang separation of powers? Vicky, bago naman yung sesyon kanina ay nakipag-meeting si Vice President Sara Duterte sa ilang minority senators, kabilang na si Escudero at Marcoleta. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Aminado ang House Ethics Committee na nawalan na sila ng jurisdiksyon sa pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Pinuna naman ng House Speaker ang di pagpapadala ng medical certificate ni Co, gayong medical ang dahilan ng kanyang leave. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz.
Vicky, tinanggap na raw ni House Speaker Faustino D. III ang biglaang pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ikinagulat daw ng pamunuan ng Kamara ang timing ng immediate and irrevocable resignation ni Ko sa mismong araw ng deadline na ibinigay nila sa kanya para humarap sa mababang kapulungan ng Kongreso at harapin ang mga alegasyon ng anomalyang ipinupukol sa kanya. Dahil sa pagbibitiw, sabi ni House Ethics Committee Chairman J.C. Abalos, wala na raw kapangyarihan ang komite na ipagpatuloy ang investigasyon laban sa kanya. Ang DOJ o ang Independent Commission on Infrastructure o ICI na lamang ang maaaring kumilos ukol sa mga reklamo laban sa kanya. Ayon kay Speaker D, bagamat tinanggap na niya ang resignation ni Ko, pag-uusapan pa raw ng Kamara kung ano ang magiging susunod na hakbang o proseso at kung idaraan pa ito sa manifestation ng plenaryo. Pinuna rin ni D na wala man lang ipinadalang medical certificate si Ko, gayong medical ang dahilan ng kanyang leave. Wala pa raw silang impormasyon kung nasa Pilipinas na si Ko, pero base sa records ng immigration, hindi pa ito nakikitang pumasok sa bansa. Narito po ang pahayag ni House Speaker D. Kaya ang tingin namin dito ay bahala na ang Department of Justice at ganun din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Zaldico. Vicky, sinabi naman ng Kamara na sa ngayon ang prioridad nila ay maipasa ang pambansang budget para sa 2026. Katunayan, hanggang sa mga sandaling ito, ay nagpapatuloy pa rin ang plenary hearing para sa budget ng Department of Agriculture at nakatakda pang sumalang ang Department of Health at DPWH. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Pinalawig pa ng 30 araw ang ban sa pag-aangkat ng imported bigas. Ayon sa Agriculture Department o DA, muling bumagsak ang presyo ng palay sa gitna ng anihan at masamang panahon. Nakatanggap din ang DA ng mga ulat na sumadsad pa sa 6 na piso na lang ang kilo ng palay sa ilang lugar. Para matulungan ang mga magsasaka, inanunsyo ng DA na inaprubahan ng Pangulo ang paglalabas ng executive order para sa floor price ng palay at emergency procurement nito. Magdadagdag din ang bodega upang makabili ng mas maraming ani mula sa mga magsasaka sa halagang 17 pesos kada kilo para sa basang palay. Ang sabi pa ng DA, posibleng magtagal hanggang Disyembre ang import ban, depende sa sitwasyon. From actor to producer and now a film director. Hindi biro ang latest role na hinarap ni Alden Richards para sa pelikulang Out of Order. Kinailangan pa niyang mag-immerse sa loob ng korte. Makichika kay Nelson Canlas. Direk Alden ang bagong titulo ng Asia's multimedia star. Nasubok yan sa pelikulang Out of Order kung saan aktor na siya, direktor pa. Kabilang sa mga dinirect niya, ang mga batikang aktor na sina Noni Buencamino at Yayo Aguila. Gayon din sina Heaven Peralejo, Joyce Ching, Andrea del Rosario at Soliman Cruz. Kasama rin si GMA Films President Attorney Annette Coson Valdez na may special role. Immerse kami. I went to the QC Hall of Justice to sit down, actually see litigations happening every day for 1 week. And then we got lawyers na writer. Lawyers by profession pero nagsusulat. Aminado si Alden na napuno ng challenges ang kanyang first directorial job. Hirap siya, Sir Nelson. I think the most challenging part of being a director is making your actors believe in you. Since this is my debut as a director, binuhat nila ako lahat, nagbuhatan kami lahat dito sa pelikula. Ayon kay Alden, ibinuhos niya raw rito ang lahat ng natutunan niya sa mahigit 1 dekada niya sa showbiz. I read the script 5 times, di ako makatulog sa gabi. Everyone looks to you in terms of command. I told myself, parang dapat hindi mo masyadong ginagawang mental lahat. Just go with it. Teka muna, nagamit mo ba yung pagiging OC mo? Super. Ultimo sa smallest detail ng art, ng production design, hindi nakatilt ng maayos yung tasa, may blind statue na may hawak na weighing scale, hindi pantay yung weighing scale.
Sa special screening ng pelikula kagabi, dumalo si Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Ang ilang kaibigan ni Alden tulad nina Barbie Fortesa, Betong Sumaya at Matt Lozano. Wish ni Alden na magising ng out of order ang damdamin ng mga makakapanood nito. May favorite quote ako lately na justice is not blind but it's being blinded by people in power, by whoever that can blind justice. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. May big announcement na naman dito mismo sa 24 oras. Niyanig ni Kuya ang social media nitong weekend sa kanyang mala throwback post na may kaabang-abang daw na big 2.0 announcement. And yes, 2.0 ang hula nyo. Paparating na ang ikalawang collab ng GMA at ABS-CBN ngayong taon. Ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Magpapatuloy ang 20th anniversary ni Kuya kasamang mga kapuso at kapamilya celebrities. Sparkle at Star Magic Young Gen Z celebrities and rising stars ang magiging housemates. Makikilala na ang housemates ni Kuya ngayong October dito sa GMA. Para sa updates, tumutok sa official social media accounts ng GMA at PBB. At yan mga buwan naman akong chika this Monday. Grabe Monday na Monday, di ba? Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. 87 araw na lang. Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.